Mag-subscribe ka na! Hello, hello, Hello mga buweks, magandang araw sa inyong lahat, galaw-galaw para hindi mo pa imburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan, ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here today, welcome to the new era of beauty! Beauty is in you, o Jimba? Kamusta naman kayo mga buweks? As you can see, nandito tayo ngayon sa labas. Nandito tayo sa park, dito sa aming, malapit sa aming lugar, no? Para talagang pang tourism video ang ating atake, Jiva, charot lang. Parang nadidiliman ako sa sa face ko. Although meron naman tayong dalang spotlight, no ha? Kasi mga arty tayo. And syempre, nakita nyo naman ang aking hair ngayon. Ayan, no? I just had a haircut. Charot! Charito lang. Ayan, kamusta naman kayo mga buweks? Handa na ba kayo sa aking top 25 standouts dito sa kanilang tourism video sa Miss Universe Philippines 2025, diba? Anyway, ayan po sa mga nanonood sa atin dyan, ayan 1 million viewers. Please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please like this video. Thank you sa mga nag-likes. At syempre sa mga hindi nagla-likes dyan, galaw-galaw para hindi may stroke agad-agad. Charito, ang ganda ng dito, araw dito ngayon. As you can see, di ba? Lalo akong gumanda. Charot. But anyway, ayan, i-ano na natin to, no? Ibuga na natin ito kasi meron akong bum pao mamaya. Meron akong katsuktsakan mamaya, alam nyo na, no? So, madaliin na natin ito. Charot. Mga isang oras ito. Okay. Dito na tayo sa aking top 25, di ba? Power Top 25. Ayan, standouts sa kanilang tourism video Miss Universe Philippines 2025. Okay, umpisa natin. Number 25 ko, walang iba kundi si Miss Isabela. Ayan. I love how she highlighted that Isabela, sila yung nagpo-produce or producers of rice and corn in the country. Diba? Ayan. I know narinig na natin yun noong last year, pero parang ngayong dito sa video niya, sa tourism video niya, mas nabigyan ng highlights, no? Mas naipaliwanag niya. So natutuwa ako dyan. Ang ganda ng atake dito ni Isabela. The Maggot Dam, the livelihood of the farmers, the rice mills, the colorful Bambanti Festival, the culture, tradition, and community. Ayan yung mga highlight dito ni Isabela. I would love to visit Isabela. Parang nung pinapanood ko to, sabi ko, oh my God, ang galing nung pagkakagawa ng video at saka ang galing ng pagkaka-deliver dito, no, nung execution ba, kung ayan ang masasabi, no, ni Isabela. It seems like so peaceful and beautiful there. Napaka-calm, parang siyang laid back. Ganyan-ganyan yung mga gusto ko, yung mga tahimik lang, ganyan, pupunta ka lang sa tabi-tabi, di ba? Charot, di ba? Ganyan yung mga gusto ko, mga laid back. Ayan, so Isabela, kudos, well done, beautiful. Okay, ang aking top 24 spot ay walang iba kundi kay Tacloban. Ayan, no? This tourism video wowed me. Talaga ang ganda nitong tourism video na ito. The City of Resilience, ang sabi niya, no, faith and history. From Santo Niño Church and the iconic San Juanico Bridge, di ba? Kailan ko ba huling nakita yung San Juanico Bridge, no? Ang ganda-ganda ng San Juanico Bridge, talaga namang napaka-iconic nito, no? The yumminess from the San Juanico Bridge to yummy delicacies, the festival and the beautiful mountains, the culture and its people are truly made this city so vibrant and stunning talaga, no? So, ang ganda-ganda dito sa sa lugar na ito sa Tacloban, kaya naman talagang napukaw ang aking talagang puso dito sa Tacloban, no? I can't wait to visit Tacloban. Ang ganda-ganda. Kudos sa Tacloban. Okay, dito tayo sa aking number 23, Bohol. Wow, grabe. I love how she started her tourism video. Napakaganda, no? Napakaklaro ng kanyang pananalita. She was talking there not just dancing and showing some videos and photos. 'Di ba? Napanood nyo ba? Ang ganda ng simula, tapos parang biglang naputol. Doon lang ako nakulangan. But still,
It was a short video but a very informative. Ang galing-galing niya, no? I've been to Bohol twice kung hindi ako nagkakamali, and I know how beauty this place talaga. So talagang recommended itong Bohol. Okay, number 22 ko, walang iba kundi si Quirino. This video is very informative as well. Ang ganda-ganda ng video na ito. Seeing this tourism video made me feel so relaxed talaga. Sobrang relaxing. There was a positive vibe in this video, from the rice fields to the caves and amazing rock formations. Talaga ang ganda-ganda. To the festivals and culture, the beautiful Sierra Madre Mountains. My gosh, 'di ba? Ang ganda-ganda pa rin ng Sierra Madre Mountains. Talagang kudos dito kay Quirino. Ang ganda ng tourism video nila. The mighty Cagayan River. Ang ganda-ganda. I've never seen that dito lang sa video ni Quirino. Talagang napawaw ako, no? So, the water activities and its people, talaga namang wow na wow. Silang lahat kinumpleto nila itong lugar na ito, no? Talagang kompletos Ricados, napaka-unique, napaka-beautiful, napaka-vibrant, napaka-lively nitong lugar na ito sa Quirino. Must visit talaga. Okay, dito naman ako sa number 21 ko. Iloilo Province. My gosh. Filipino Community of England. What I love about her tourism video, eto ha, she also highlighted both countries naman talaga, no? So, kudos diyan. Dalawang country yung tinira niya, no? England and the Philippines, di ba? Kasi nga, ayan, Iloilo Province yung nire-represent niya, pero Filipino Community of England siya, no? So, ang ganda ng transition. Gusto ko yung transition dito. Then, she showed us the true beauty of Iloilo Province after niyang umpisahan doon sa England. Nakakatuwa na lang, no? From the beautiful beaches, delicious cuisines, people, and of course, the famous Dinagyang Festival, di ba, in Iloilo. Talaga namang wow na wow itong si Iloilo Province. Talaga nagpasabog siya, no? Very informative tourism video. Winner na winner for me. I love her tourism video, to be honest. Okay, number 20 na. Ito na. Of course, walang iba kundi si Baguio. Ayan, si Baguio City. I love the start of this video na nasa tuktok siya ng bundok, 'di ba? Ang cute-cute niya doon. That was really amazing. Ang ganda. So the scenic view was absolutely stunning. Napakaganda. The community activities, the dance moves nila, no, kasama si Miss Baguio. Ayan, no, si Gwendolyn Melisoriano, talaga namang unkabogable. The artistic craft showing that Baguio has a lot to offer naman talaga, no? Not only in the Philippines, but in the world, di ba? Nakakatuwa yan. The yummy cuisines, my gosh, namimiss ko na yan sa Baguio. Ang tagal ko nang hindi nakapunta sa Baguio kung hindi ako nagkakamali. The last time was 2010 pa. Ang tagal-tagal na, di ba? The beautiful culture, my gosh. Ang ganda-ganda ng culture nila dyan sa Baguio, no? Lalo na yung kanilang mga festival events, di ba? Yung places and its people are simply the best dito talaga sa Baguio. Mababait ang mga tao dyan sa Baguio. At saka napakaganda dyan sa Baguio. Ang sarap-sarap din ng strawberry dyan, Jiwa. Pati yung mga alam nyo na. Sa akin na lang yun, Jiwa. Okay, dito tayo sa aking number 19. Walang iba kundi si Benguet. Ayan. Siyempre, pumalo din sa akin si Benguet. What I love about this tourism video, kahit hindi siya nagsasalita, ang daming ipinapakita dun sa video. Well, for me, yung the best video talaga for me, no? Kung ako yung masusunod, gusto ko talaga yung merong voice over, tapos yung background music, tapos yung mga pinapakita. Yun talaga yung perfect, no? May audio and visual. Yun ang perfect na, anong tawag dito, masasabi kong tourism video, no? But dito kay Benguet, kahit na wala siyang mga masyadong salita, no? Ang daming ipinapakita sa video niya. So, nakakatuwa lang, no? I've been always dreaming na makapunta sa Benguet, pero hindi lang natutuloy talaga, no? So, when I've seen this video, sabi ko, wow, grabe talaga. Ang dami palang magagandang lugar sa Benguet, 'di ba? So nakita natin sa video niya, ayan nakikita niyo ngayon, 'di ba? The fabrics, the mountains, the waterfalls,
And of course, the dance moves was beautiful. Ang ganda-ganda ng kanyang ano diyan, video diyan, no? At ang fresh, mukhang fresh ang air dito sa Benguet, no? Parang damang-dama mo hanggang dito sa Australia, Jiva. Parang you would want to visit Benguet talaga no kung ikaw ay nasa Pilipinas. Kaya kayong mga nasa Philippines no instead of magbiyahe-biyahe kayo sa ano sa ibang bansa talagang namnamin niyo muna yung beauty ng ating bansa no. Anyway, dito naman sa aking number 18 spot, walang iba kundi si Camarines Norte. Ay talaga naman itong si Camarines Norte ay hindi rin nagpakabog, diba? Grabe, napakaganda ng professional. Napakaganda ng professional. Napakaganda, napaka-professional ng atake niya sa tourism video, in fairness naman. As in, perfect talaga. She is a Filipino-Australian. Ayan, no? And the way she represented Australia, ayan, no, in her video was absolutely is stunning. Of course, alam ko yan, no? I know that because I'm an Australian. I'm an Australian citizen, so I know how beauty Australia is, no? So, talagang napahanga ako dito sa kanya. I was just a little bit confused na parang that she made a tourism about Australia. Though, alam nyo, syempre ang nire-represent niya ay Camarines Norte. So, ayan, parang medyo na-confuse ako. Sana ginawa niya yung katulad kay, ano, kay Iloilo province, no? Parang half-half, ganon. Since half-half din naman siya, Jiva. Ibig sabihin yung nire-represent niya, no? So, but you know, she representing Camarines Sur nga. So, parang I was looking forward na parang mas marami akong makikita more about sa Camarines Norte, ayan, not Camarines Sur. So, hindi yun nakita ko. So, I was expecting more about Camarines Norte. Medyo ano ko doon na parang sabi ko, oh my God, I'm quite a bit confused. Hindi pala siya Australia talaga. So parang, kumbaga, Camarines Norte yung nire-represent niya. But still, the video at yung pagsasalita niya, ang ganda-ganda. So kudos naman dito kay Camarines Norte, no? So wala din naman tayong itapon sa video niya. Kasi nga, syempre, at least, nagpakita siya na magandang lugar at nirepresent niya ito ng maayos, di ba? Yun ang importante doon. It is still a tourism video, di ba? Bottom line. Okay, number 17, ayan, si Davao. Ayan, Filipino Community of Hawaii. Ayan, talaga namang hindi rin nagpakabog etong si Hawaii, di ba? Though, ato lang, no, I was expecting more about of Davao din. Katulad din dito kay Camarines Norte, no? It was a similar tulad nga na sinabi ko kay Camarines Norte, but talaga naman wow na wow ako dito mga Bueks. Talagang wow na wow ako. Na talagang yung pinakita niya dito yung beauty ng Hawaii, no? Hindi pa ako nakapunta sa Hawaii pero hindi ko alam na naririnig-rinig ko na pero hindi ko alam na ganyan pala beauty sa ano. Ganyan pala kaganda sa Hawaii, no? The beaches, the bridge, the mountains, my God, yung landscape, ang ganda-ganda. It was very calm and masasabi kong laid back, no? Yan ang mga gustong-gusto ko, laid back, tahimik, very relaxing, ganyan, no? Basta walang masyadong stress. You can feel the breath of fresh air, 'di ba? Dito sa sa Hawaii, indeed. It's a stunning place to visit, 'di ba? Gustong-gusto ko 'yan. Ayan, gustong-gusto yung mga ganyang lugar. Kalmado lang, 'di ba? Very relaxing, quiet, ganon, 'di ba? Tapos sa gabi, ayan, maingay na. Doon. Sa kwarto. At charot! Di ba? Anyway, dito naman tayo sa sa aking number 16. Ayan, talagang mga Bueks, naku, pinag-anuhan ko to, pinagpuyatan ko to kagabi. Talaga, pinagpuyatan ko to kagabi. Anong oras na ako nakatulog? Ano na yata? 5 a.m. Kausap ko yung graphic designer natin. Natapos ako kay Muntinlupa, tapos tinuloy ko lang kanina. Ayan. So, pagkatapos ko, diretso na ako dito mag-vlog. Anyway, itong aking number 16, walang iba kundi si Batangas. Nung una kong nakita yung video, sabi ko, parang siya yung number 1 ko. Kaya lang, oo, number 1 ko siya. Kaya lang, ang daming lumabas. So, ayan, bumagsak siya ng top 16. But anyway, Batangas, I loved the atake nitong si girl, no? Dito sa kanyang tourism video. Para siyang, yung atake niya yung nakikipag-usap lang siya sa friend niya. Yun yung una kong nagustuhan doon. Parang napaka-normal lang nung kanilang conversation, no? Na meron siyang friend na gustong bumisita sa Batangas,
Tapos habang nag-uusap sila parang, alam mo yung mga marites sila parang mga gano'n, ang atake nila in a positive ways ha. Tapos habang nag-uusap sila, while the conversation is ongoing, parang pinapakita niya kung yung mga lugar doon 'no. So nakakatuwa lang, ang ganda nung transition. Ang cool ng ano, ang cool ng mulawin, 'di ba nagmulawin siya, nag-Jezebel, nagmarimar, 'di ba? So diyan ginanap 'yan. Kudos dito kay ano, kay Batangas. It was so great. I love this video. It's actually one of my favorite tourism videos still, no? Ang brilliant ng atake ni Batangas, very informative din. Ayan. So number 15, walang iba kundi si Tandag City. Ayan no, wow, talaga naman itong si Tandag City ay hindi rin nagpaawat. I love the start of this video. Yung she suddenly changed her mind but to explore, just to explore the beautiful city of Tandag. 'Di ba? So yun dapat may I don't know if she's a flight attendant, tapos parang biglang nagbago yung isip niya and then she just, decided to explore Tandag City. Gusto ko 'yon. This video was a very informative, no? Ang galing-galing niya talaga magsalita, very articulate, napaka-eloquent, no? Napaka-on point din. From the beautiful water landscape, food, artistic craft, vibrant festivals, the mountains and the new cathedral shaped like a boat and facing the Pacific Ocean. Talaga namang gustong-gusto ko ito nung nakita ko. At saka hindi ko alam na may ganito. Ang galing-galing, ang ganda-ganda. That built to the collective efforts of their community as a symbol of unity and resilience. 'Di ba? Napaka-iconic niyang napaka-iconic niyang anong tawag dito? Excuse me, niyang katedral na 'yan 'no, napaka-iconic. Ang ganda-ganda kung nakita niyo mga buweks kung napanood niyo 'no. Alam ko yung pinapanood niyo yung mga favorites niyo lang, pero ako pinanood ko talaga sila isa-isa. 2 hours pa 'yan, nakakaloka 'di ba? Talagang just wow, napawaw ako dito kay Tandag City 'no. So the quiet plain of Barangay San Jose that lies the St. Pio Shrine, 'di ba? Ang ganda-ganda. It is a kumbaga have parang for healing, parang gano'n yung sinasabi niya, and reflection. Ang ganda-ganda ng mga sinabi niya doon, no? The gathering of the people and its culture truly made this city truly beautiful and unique, 'di ba? Ang ganda-ganda diyan sa Tandag City. Okay, dito naman tayo sa akin number 14, Muntinlupa. Ayan na, no? What I like about this tourism video is Winwin Marquez. Winwin Marquez, talagang makikita mo na the mother is mothering, 'di ba? Nakakatuwa siya dito. Winwin Marquez looks very simple and happy with what she was doing in this video, tourism video. She wasn't like looking maarte, no? Hindi siya mukhang maarte. Ang ano niya, parang ang sarap niyang kasama, no? Lalo na sa palengke, sa mga galaan, 'di ba? Sa mga trips ganyan. Kumbaga nakita ko siya nagtitinda sa palengke, ginampanan niya. Very natural, very natural. She showcased that Muntinlupa is a world-class sports. Hindi ko alam yan. So, sa kanya ko lang nalaman, no? Dynamic lifestyle, the museum, the Bayanan Bay Walk, where water lilies are harvested and crafted into elegant bags. O, diba? Ang taray! Pwede itong internationally. Ang galing-galing naman ng mga taga Muntinlupa. Nakakatuwa yan, no? And the street foods, wow, truly yummy. Nakita ko talaga sa sarap ng mga pagkain dyan. Excellent, very excellent yung video niya, no? I mean, ito ha, I used to live in Manila but I've never been to Muntinlupa, no? Na ganito pala, hindi ko alam na ganito pala sa Muntinlupa. Ganito pala siya aganda. At yung pamumuhay dito, talagang winner, no? Mukhang malinis din dito sa Muntinlupa. So, kudos sa Muntinlupa. Okay, dito naman tayo sa aking number 13. Walang iba kundi si Iloilo City. Oh my gosh. Mga buweks, nung umpisa pa lang nitong video na ito, napawaw na talaga ako. This tourism video gave me a massive goosebumps. Nakakaloka. Very classic ang atake. Nakakaloka ito, no? The introduction, the transition, everything was so informative. Napakaganda.
I love the idea of this tourism video. She showed she showed us how beautiful Iloilo is, nakakaloka, or Iloilo City is. The hot chocolate tableya, hindi ko pa naririnig yan, no? Parang ang sarap-sarap nung nakita ko siyang iniinom niya yon. Different delicious cuisines, ang yummy-yummy, my goodness, different beautiful places. Talagang ang ganda-ganda diyan sa ano, sa Iloilo, no? Hindi pa ako nakakapunta pero since Alexi Brooks nakita ko dito sa Iloilo, ang ganda talaga. Pupunta kami dito siguro pagbalik ko galing Pilipinas, no? Sa Chad's Restaurant, Filipino restaurant. Medyo malayo siya dito pero that's from Iloilo. So I was so excited. Dapat etong week yan eh. Kaya lang nagkaroon kami ng family dinner nung Monday. But I was looking forward to that, no? Bago yan dito. Sa mga taga Iloilo, kung alam niyo yung Chad's Filipino Restaurant, diyan nag-originate yan sa inyo, sa Iloilo. So lahat ng pagkain doon, mga ano, Ilonggo, no? Ilongga, tama ba? Sorry. So ayun, different beautiful places. She highlighted the climate change and her advocacy as well, yung the waters. Yan yung advocacy niya, di ba? Talaga namang wow na wow ako dito kay Karen, ang galing-galing niya, no? So it was a short tourism video but very informative. Very informative, very on point, no? Talagang nandyan na lahat, kompletos recados. And I love it. Mga taga Iloilo, grabe kayo. Lagi kayong on point, no? Bakit kayo ganyan katatalino? Charot, di ba? Sana oil na lang talaga. Okay, number 12 ko. Walang iba kundi si Iligan City. Ayan, no? I love this beautiful tourism video of Iligan. Natuwa ako dito, no? It's very informative as well. And she is so beautiful here. In fairness naman, di ba? Ang ganda-ganda talaga ni Iligan. She showed us the different beauty or the different places na pinakita niya talagang magaganda, no? Dito sa Iligan City. I never been there. Hopefully makapunta ako dyan, no? The delicious cuisines, grabe. Iba-iba talaga yung mga pagkain sa Pilipinas. Mukhang masarap din yung mga pagkain dito sa Iligan. Waterfalls, gustong-gusto ko yung mga ganyan. Mountains, yung kanilang landscape, ang ganda-ganda. And of course, the different water activities. Most especially, the D&D Festival. You know what, guys? I never heard this D&D Festival. Siyempre, yung mga dinagyang, mga sinulog, yan yung mga famous, di ba? Na naririnig natin halos. So, D&D Festival, hindi ko ito alam. So, it's so nice to know this kind of festival sa Iligan City. The vibrant fusion of Higayunon, tama ba? Or Higaunon, kung hindi ako nagkakamali. Ayan, no? It's a Christian and Maranak traditions daw ito. It's dance. It's a dance, no? Yung sumasayaw-sayaw sila. And I love it. Grabe. It's a stunning place in the Philippines that I would love to visit naman talaga one day. So, ang ganda-ganda dito sa ano, sa Iligan City. And kudos dito kay Iligan City. Ang galing-galing. Ang ganda ng video niya. Okay, dito tayo sa akin number 11, si Cebu. Ayan, syempre, magpapakabog ba ang Cebu? Syempre, hindi, di ba? Yung atake was similar to Batangas. No? Ang ganda nung quality ng video niya, yung para may kausap siyang friend niya. And then, ayun sinasabi niya na yung tungkol sa Cebu, no? So, ini-explain niya kung ano yung mga magagandang lugar. Napuntahan sa Cebu, ang ganda ng atake, ang ganda ng quality ng video. Isa sa pinakamagandang high quality, glossy-glossy na video na nakita ko dito sa tourism video na Miss Universe Philippines. Very informative, knowing itong babaeng ito, no, si Gabby Carballo. Ang galing-galing niya talaga. Ang communication skills niya, napaka-powerful, napaka-eloquent, napaka-on point. Grabe talaga, no? And she highlighted different places. Nakakatuwa yan, no? Though we have a lot of ideas about, you know, kung ano yung meron sa Cebu. I've been there many times at alam kong talaga maganda dyan, no? The food, especially the famous lechon and in Cebu, my gosh, namimiss ko na ang lechon dyan. The shopping malls, grabe ang mga shopping malls dyan, mga buweks.
sobrang pasabog talaga, talagang mga high-end, talagang pangmayaman, mga alta syudad, 'di ba? Pero hindi sila yung mga tipong halimbawa itong mall na ito, yayamanin, ganyan-ganyan for mga alta syudad. Hindi naman nung parang kung wala ka masyadong pera, hindi ka tatanggapin, hindi sila gano'n, hindi sila anong tawag dito, mga mata pobre. Mababait ang mga taga ano, Cebu, ang mga Cebuano, no? So hello sa inyong lahat diyan, I miss Cebu. So ayan no, the overlooking view, pinakita niya rin, ang ganda-ganda, grabe talaga ito, no? She represented how beautiful place yung Cebu talaga. Ang ganda-ganda diyan sa Cebu. Okay lang na hindi na niya hinighlight yung Sinulog Festival masyado, parang maigsi lang. Cause to be honest, we've seen that. Tulad nga nung sinabi ko kanina, no? We've seen that many, many times sa mga ibang tourism videos. So ngayon, ibang flavor naman yung pinakita niya. Kumbaga, she beautifully showed, she beautifully showed us, no? The different tourist destinations in Cebu. And talaga namang kudos dito kay Gabby Carballo. Talagang winner na winner ito. So, ayan, ang ganda ng kanyang tourism video. Anyway, ang aking number 10, walang iba kundi si Camarines Norte. Ayan, syempre, ay sorry, hindi Camarines Norte. Camarines Sur. Ayan, no? Pasok sa akin si Camarines Sur. I love this video. Nung nakita ko to talaga naman sabi ko, wow. Grabe itong video ni Camarines Sur. She was telling us and showing us how beautiful this place is. Napakaganda. Hindi pa ako nakakapunta dyan, pero ang ganda-ganda. Sinasabi niya dyan yung hidden gem at the heart of people. O diba? She highlighted the food, history, and artistic craft dyan sa Camarines Sur. Ang ganda-ganda dyan. Grabe yung culture dito sa lugar na to, and she actually highlighted the life and economy in her place, di ba? The fabrics, the fishermen, their way of life, the festivals, different celebrations, the waterfalls, talagang as in panalong-panalo dito sa Camarines Sur. She did great here sa tourism video, no? I love this video. Camarines Sur is absolutely stunning. Ayan. Dito tayo sa aking number 9. Occidental Mindoro. Ay talaga naman, ang Occidental Mindoro. Hindi pa rin ako nakapunta dito pero mukhang ang ganda-ganda dito talaga. I love the music na ginamit nila sa tourism video. Showing us different beautiful places and activities. Ayan, no? The beautiful beaches, the food, the fabrics, the islands, my goodness, talaga namang stunning. The crystal clear water sa mga beaches nila, the waterfalls, lahat-lahat na, no? So, wow na wow talaga ako dito. She was enjoying filming this video. Kitang-kita ko yan. I really do hope may mga captions lang, no? Yung mga places na pinuntahan niya. Para at least alam naman natin or alam ng mga tao kung saan tayo pupunta pag nagpunta tayo diyan sa ano, 'di ba? Oriental Mindoro. Ayan, no? So but still, talaga namang maganda yung video niya and yung quality ng video. So ayan, waging-wagi siya diyan. Okay, number 8 ko walang iba kundi si Sultan Kudarat. Ayan. Siyempre, pasok din sa aking ranking si Sultan Kudarat. Napawaw ako dito sa kanyang video, no? Tourism video ni Chelsea Fernandez. Talaga namang hindi rin ito nagpaawat, diba? She did great here. Ang galing-galing niya dito. She really showed us how beautiful Sultan Kudarat is. Ayan, alam naman natin yan, nakita naman natin yan nung last year, diba? Kasi nga, nagpunta dyan yung mga kandidata no, ng Miss Universe Philippines 2024. At talagang na-highlight nila yung kanilang tourism videos. Ibig sabihin yung kanilang turismo, di ba? Yung mga lugar dyan. At ang ganda-ganda nung hinost nila yung Miss Universe Philippines dyan, di ba? Talagang kudos dito kay, kay Sultan Kudarat Chelsea Fernandez. Ang ganda-ganda ng tourism video niya. It's absolutely a tourist destination for me. Itong lugar na ito, no? That you wouldn't miss. You wouldn't like to miss. Ang ganda-ganda. From the beautiful places, beaches, water activities, a lot of adventures, the food, the culture, the waterfalls, mountains, to artistic craft, the festival, lahat-lahat na nandiyan. So, wala ka nang hihilingin pa, wala ka nang hahanapin pa. Kumbaga, kompletos Ricados dito sa Sultan Kudarat.
It is truly sikat, sabi nga nila, Jiva. For me, yes, it is. So, wow na wow talagang Sultan Kudarat. Very informative, very stunning. Ayan. Number 7 ko, walang iba kundi si Siniloan Laguna. Ayan, no? Si Siniloan Laguna, grabe yung video niya. I love how Iliana Aduana showed how beautiful ang Siniloan Laguna. Meron akong idea kung ano yung Laguna. Pero yung Siniloan Laguna, wala talaga akong idea, no? So dahil sa kanya, nagkaroon ako ng kaalaman tungkol sa Siniloan Laguna. Kasi hanggang ngayon tinatanong ko pa rin, iniisip ko pa rin, saan ba yung Siniloan Laguna? Kumbaga tinignan ko na yung mga ibang video sa YouTube, pero wala talaga akong makitang yung talagang magandang video, no, na masasabi ko, oh, ganito pala aganda yung Siniloan Laguna. But anyway, sabi nga niya ni Iliana, the life there seems so hindi, ako lang pala nagsabi nito, no? So nakita ko dun sa video niya, ang masasabi ko dito, the life there seems so laid back. Ang ganda-ganda, gusto kong ng ganyan, no? Yung calm, tahimik lang, relax, but happy. The beautiful rice fields, pinakita ni Iliana na naglalakad pa siya talaga dyan, no? The waterfalls, sanctuary that lies in between Sierra Madre and Laguna de Bay. O, di ba? Laguna de Bay. May kantayin yung sa mga mga pambata. Hindi ko na maalala. Basta ayan. Laguna de Bay is just wow. My God, ang ganda-ganda. So, ayun. The foods, the festivals, the artistic craft, the mountains, the forests, and the music they've used in this video made you feel the calmness and in this province. Talagang, nung pinapanood ko dito, parang natanggal lahat ng mga stress ko. ang galing-galing din ang ganda-ganda rin ng music na ginamit nila. I love this video, pati yung on how she represented, no, yung kanyang lugar ni Iliana. And of course, the beautiful people in this place, diba? Siyempre, yan ang kumukumpleto dyan sa Siniloan Laguna. So, kudos, well done. Okay, number 6 ko, siyempre, ang isa pang taga Laguna. Ayan, si Eloisa Hawod, talaga naman. Mga buweks, I love this tourism video din. Sobra, no? Isa sa mga paborito ko rin. Very informative itong video na ito. And I like the part yung nasa jeep siya. Tapos, kumbaga inabutan siya ng bata, no, ng sampagita. And then yung transition diyan na nag-start, no? So talaga ang ganda-ganda, gustong-gusto ko 'yan. From the overlooking views from the mountains, yung landscape nila, ang ganda-ganda, to Anilag Festival. Tulad niyan, festival, hindi ko alam yung Anilag Festival. Sa kanila ko lang nalalaman, no? The delicious food, the fabrics, the artistry, innovation. Grabe naman talaga. Different beautiful places and different activities. Ang dami-daming activities sa Laguna, no? Talagang nakakatuwang bumisita dyan. Hindi ka mabobore, Jiva. I love the words she said na in Laguna, foods isn't just about flavors. It's about heritage. Jiva? Panalo yan. Laguna is more than just a homes, sabi niya, di ba? It's a home filled with love, history, and devotion. Ang galing-galing ni Eloisa Hawod. Winner na winner siya diyan. So for me, palong-palo ang kanyang tourism video. Ang gagaling nila. Congratulations sa kanilang lahat. But anyway, bago tayo pumasok sa aking top 5 to top 1, syempre, ibibigay ko muna sa inyo, meron akong special mention, mga buweks, no? Kasi ni-review ko rin naman itong mga ito. Okay, number 1 special mention ko, huwag na tayo mag-ranking pala. Ayan, basta ito na yun, silang 10, no? Si Camiguin, ayan, napakaliit lang ng Camiguin, alam naman natin yan, no? But of course, she highlighted some of the beautiful places in Camiguin. Diba? Ang ganda-ganda. It was just lacking of some important information. Ayun lang yung nagkulang doon. Okay, next, Cavite. Ayan, no? Grabe, Tagalog kung Tagalog talaga. Ang ibinuga ni Cavite, diba? Ang lupit niya dyan, in fairness naman, no? Ang ganda ng mga pinakita niya sa video while she was telling a beautiful story, diba? The only missing was she didn't mention what places yung mga pinapakita niya. But still, I like it. Maganda yung video ni Cavite.
Sana nagkaroon ng mga captions and so on and so on para alam natin pag nagpunta tayo sa Cavite, alam natin kung saan tayo pupunta, 'di ba? Yung mga talaga mga tourist spots diyan. But anyway, ito nga si Dipolog City naman. It was a very simple video showing us different place or places in Dipolog City. And the good thing in this video was even though she was not saying anything much, every places has its caption naman, di ba? So ayan, maganda yung may caption ng mga ganyan. Para at least pag bibisita tayo sa mga lugar, hindi na tayo mag-iisip, saan ba itong lugar na ito? Saan ba ito? Ganyan, ganyan. Meron na mga lugar na nakalagay doon sa naka-caption doon sa video niya. Ang galing, ang ganda ng ginawa nila. So, hindi ka talaga maliligaw, di ba? So, Dumaguete City naman, ayan, no, Filipino Society of Great Britain. To be honest, I like this video as well. She was talking on the video which I really like. Ayan, gusto ko yung mga ganyan, no? Showing different beautiful places then sharing the Filipino culture there. Nakakatuwa, no? It was so nice. Napaka-nice. I've been to London once, 2018. Ayan, yung nag-tour kami sa Europe. And I know how beautiful country it is, etong London, no? But the tourism video was actually short and missing some information or important information. So, sayang. Nasayangan ako doon. Okay, Nueva Ecija naman tayo. Ayan, no, mga special mentions lang ito. She started the tourism video from Melbourne to Philippines. O, di ba? Dalawa yung highlights niya. Kumbaga, she showed us how vibrant her province is. Di ba? Yung Nueva Ecija. So, kumbaga, mula sa paggawa ng tambo, the beautiful church, the streets, di ba? Ang ganda-ganda, the batis, and the different activities na meron sa Nueva Ecija. Ang ganda-ganda sa Nueva Ecija. I never been there too. Okay, kay Taguig naman, ayan, no? Pinakita niya dito yung Mercado del Lago. Tama ba ako? Mercado del Lago. Actually, hindi pa ako nakapunta dyan. Akala ko nga nung sinabi niya, akala ko siya yung may-ari. Parang ligado kasi yung dating, di ba? So, kung hindi ako nagkakamali, ang ganda dyan, no? Kung hindi ako nagkakamali, yan yung pinuntahan nila sa Hello Glow, yung nag-pictorial sila, di ba? Yung mga nakaputing damit sila. Ang ganda-ganda dyan sa Taguig. Hindi ko alam na maganda pala dyan, na may ganyan dyan, no? So, dyan sila nag-shoot nung Hello Glow, if I'm not mistaken. So, the beautiful Santa Ana Church, my goodness, ang ganda-ganda dyan. The culture and the vibrant color of the city, talaga namang hindi nagpakabog ang Taguig. Maganda talaga dyan sa Taguig, in fairness naman, no? The life there is fast and full of life. Talaga namang maraming gimikan dyan. Maraming alta susyudad, di ba? Sino ba naman ang hindi familiar sa Taguig, di ba? It's beautiful and classy dyan talaga sa Taguig, in fairness. At malinis dyan sa Taguig. Okay, Ozamis City, ayan. Sabi niya dito ni Ozamis City, if I would describe Ozamis City to you, I would not ask you to look. I would ask you to feel. This video makes you feel at home and I love that talaga. No, naramdaman ko kasi yun eh. Pinakita niya dito yung waterfalls, the city, the mountains, the nature, the vibrant color, the vibrant culture. Ang ganda-ganda dito sa Ozamis City. The food, the life here looks so simple but beautiful talaga. Napakakalmado lang din. Napaka-laid back din, no? And its people, of course, no, wow, I felt it. Sobrang naramdaman ko yun. And it was amazing. Dito na tayo ay Bulacan. She was so gorgeous here. Ang ganda-ganda ni Bulacan dito, no? I love yung transition from this video. Plakadong plakado. From the mountains, to traditional house, to food, to church. Then yung tumatakbo siya wearing Filipiniana, ang cool nun. Gusto ko yon. She highlighted the Santa Cruzan, of course, no, in Bulacan. Talaga namang anong tawag dito, very popular etong Santa Cruzan sa Bulacan. I knew that because we used to live there in Bulacan, no? Beautiful places and people, absolutely. Okay, Pampanga, ayan, no? Syempre, special mention din natin ng Pampanga. Talaga namang wow na wow dito sa Pampanga, no? The vibrant province of Pampanga, di ba? Talaga namang colorful dyan.
From Candaba Swamp, ayan, no, hindi ko alam yan. Candaba Swamp, dito ko lang nalaman sa kanya. The Delicious Cuisines, alam ko yan. Masasarap talaga ang pagkain sa Pampanga, no? In Pampanga, food is more than a meal. Ayan. It's their heritage and identity, di ba? Talagang panalong-panalo naman talaga itong si Pampanga din, hindi rin nagpakabog. The beautiful church and the colorful lanterns in Pampanga are absolutely beautiful talaga. The Mount Arayat, the beautiful artistic craft, and it's a people tuloy. People naman talaga ay wow na wow. Very informative din itong si Pampanga. Pero parang gusto ko pa ng mas marami pa, no? Yung magandang tourism video na nakita ko yung kay Cyril Payumo last year. Kung hindi ako nagkakamali, nag-top 2 yun sa akin. Okay, ito na ang huli sa ating special mention. Walang iba kundi si Ifugao. Ayan, no? Filipino Society of New York. Ayan. Talaga namang wow na wow. I love the transition of this video. She showed us 2 different countries, di ba? The USA and the Philippines. In Ifugao, which was very good naman talaga ito. She hit 2 birds in 1 stone, no? So talagang dalawang bansa from USA to Philippines sa Siargao, talagang Siargao tuloy, Ifugao pala, Ifugao, no? Talagang ang ganda-ganda dito sa Ifugao, no? Talagang showing us how beautiful New York is naman talaga. Hindi pa ako nakapunta diyan, no? And Ifugao as well, as its beautiful culture and people. Well done. So ang galing-galing ni Ifugao, di ba? So anyway mga Bwex, ito na ang aking top 5. Nakakaloka ito. Wait lang, nasaan na sila? Okay. Ay, nasa baba pala yon. Dito tayo sa baba. Okay, ang aking number 5 ay walang iba kundi si Quezon Province. Ayan, no. Wow na wow naman talaga itong tourism video ni Quezon Province. What I love about this tourism video is just positive aura, positive vibes ni Atisa Manalo and the province itself naman talaga, no. I know we've been seeing this video from last year sa Miss Universe Philippines 2024. Pero kung titignan nyo, kung napanood nyo ng buo, nadagdagan naman siya ng konti, no? Ng konting bago dito sa tourism video ni Atisa Manalo. But still, masasabi kong one of the most beautiful tourism video na talaga, no? Na masasabi kong one of the most tourism video pa rin talaga. I love the music, yung talagang Quezon, anong saya, di ba? Yun yun. So, medyo alam ko yung part na yun, no? The transition, the vibrant color, the dance moves of Atisa Manalo, talaga naman pack na pack, no? Si Joyang, nandyan na naman. Diyos ko Lord, sana walang balat ito sa puwet. Charot! Charot lang. Love ko yan si Joyang, no? Ka-TikTok ko yan. So ayun, nandyan din si Joyang na talaga naman nagbigay ng buhay din dito sa video na ito. Talagang panalong-panalo ang kanilang galawan dito sa video na ito, no? So talagang nagbigay buhay din itong si Joyang sa video, no? And of course, and its people, talagang buhay na buhay. Talagang kitang-kita nyo ang sasaya nila. The delicious cuisines and different places in Quezon Province. Parang you really wanting to visit them talaga, no? Itong lugar na ito. Ang saya dito, mukhang masaya dito sa sa Quezon Province. Ayan, no? Very lively and impressive tourism videos. Talagang napaka-informative ng video. Na yun nga lang, sana meron tayong mga caption dyan, no? Na nakikita natin kung saan tayo pwedeng pumunta, kung ano tong lugar na ito. But still, makikita nyo very informative naman talaga siya yung video. Ang ganda-ganda, no? Pinakita nyo yung mga tourist destinations, lahat-lahat. Ang ganda ng landscape, lahat pinakita niya, no? So, ito yung video last year, nadagdagan lang ngayon. Favorite ko itong video na ito. Sobrang gusto ko ito, no? And of course, yung yung Tagayan part, di ba? Yung Tagayan nila dyan, di ba? Nila Atisa Manalo, that was one of the best part talaga. Utot. One of the best part talaga. At love na love ko yan, no? Winner na winner. Ang galing. Ang galing. At least dinagdagan niya, no? Kasi kung hindi niya dinagdagan, parang, ang mangyayari, parang, yung picture niya lang sa Hello Glow na hindi na binago. Natatandaan niyo yung nakadilaw siya. Yung hindi ko siya pinasok sa sa akin top 20. Etong 2025 kasi nga, yun din yung picture na ginamit niya.
'Di ba? So, but anyway, I think it's a fair enough decision naman for me, no? Kasi nga, wala siyang pinakitang picture noon. But eto naman, syempre, nag-number 5 siya sa akin. Bukod sa maganda yung video niya, tourism video, may idinagdag siya, di ba? Nadagdagan ng, ng additional flavor, di ba? So, kudos. Ang galing. Okay, ang akin number 4, walang iba kundi si Pangasinan. Ayan. Oh my God, talagang umpisa pa lang ng video ni Pangasinan ay talaga namang ang ganda mga buweks. Very vibrant yung color from the beaches, mountains to the 100 islands. I love the music. Nakakatuwa yung music na ginamit nila dito, no? I've never been dito sa Pangasinan. And talaga namang, my family went there last time. Kung di ako nagkakamali, last year. And my sister-in-law is actually from Pangasinan. Ayan. Talagang hinihikayat nila ako magpunta dyan, kaya nga lang hindi matuloy-tuloy. Maganda daw talaga dito sa Pangasinan. And watching these tourism videos, or video, talaga namang yes, I am convinced na talagang napakaganda dito sa Pangasinan. At saka ang ganda-ganda ng tourism video nila. The White Sand Beach, or beaches, talaga namang beautiful churches, different places, the yummy food, and the people, of course, no? Talaga namang wow na wow, winner na winner. Very informative. I love this tourism video. Ang daming ganap. Ganyan ang gusto ko, no? Yung busy-busy din. So, it's either laid back, quiet, relaxed, or busy, ganyan, no? So, panalo. Winner sa akin tong tourism video ni Pangasinan. Okay, ang number 3 ko, syempre, ito, no? Si Siargao, talaga naman. I love Siargao, no? I love Siargao. Pero yung video niya, ang ganda-ganda. It's more than a place. It's a way of life. Talaga namang wow, ang ganda ng buga niya doon, ha. Na sinabi niya, it's more than a place, or it's more than a place. It's a way of life. Ang ganda. At talagang alam ko yan kasi I've been there. Ang ganda-ganda dyan, no? At talagang naramdaman ko yan nung nandun ako sa Siargao. Maliit lang ang Siargao Island. Maliit lang ito. Laid back and very beautiful talaga. I love the simplicity of this tourism video, and indeed, mga buweks, very positive vibes and informative. Ang ganda-ganda ng video na ito. From the delicious foods, beaches, places, water activities, and it's beautiful people in there talaga naman. Yes, totoo yan, no? I can tell the truth. I can tell kung gaano kabait ang mga tao dyan sa Siargao. Talaga namang mababait sila because I experienced it na, no? Kahit hindi ka nila kilala, they will talagang invite ka talaga nila, no, sa mga celebrations, sa mga birthday parties, and any other activities talaga. Ganun sila ka-welcoming, mga buweks. Mataas ang hospitality level dito sa Siargao. They won't make you feel intimidated. Mababait ang mga tao dito. And I love the part on how she showed us the tourists in Siargao. Diba? Gumagalaw ang aking tripod. Masyadong windy. Pinakita niya yung mga dito. Hinighlight niya talaga, no? Hinighlight niya yung mga turista dito. Diba? Yung mga, anong tawag dito? Mga foreigners. Diba? Nakakatuwa naman yan. So, syempre, yan yung nila, kumbaga, yan yung kabuhayan nila, kumikita sila dyan, at pinapakita nila na talagang dinadayo ng mga dayuhan itong Siargao, di ba? Nakakatuwa yan. Talagang very tourism video ang atake nila dito, no? Itong si Siargao. Ang ganda ng atake nila. So, for me, winner na winner talaga itong si Siargao. Kudos. Ang galing-galing ng tourism video. Okay, ang number 2 ko, eto na. Walang iba kundi si Tarlac. Ayan, talaga namang binulabog ng Tarlac ang aking beauty kit, no? Grabe, naloka ako dito sa umpisa ng video ni Tarlac. Ang galing-galing nila, no? Ang galing-galing niya. Sabi ni Sasha, when you are in Tarlac, you don't need any filter. O, di ba? Nahiya naman ako doon. Natural daw ang Tarlac. O, diba? Ang taray, ah. And, it started from there, no? The tourism video from there, it started from there. This video was very informative talaga, highlighting the kanlungan ng lahi. Tama ba ako? Kanlungan ng lahi.
and its unique and vibrant culture. O di ba? Ang tagal ko nang hindi naririnig yung kanlungan ng kanlungan ng lahi, di ba? Pinag-aralan natin 'yan sa elementarya. The community is so diverse talaga. Kitang-kita dito, no? The activities are non-stop. Nakakatuwa din, hindi ka mabubore dito sa Tarlac. The natural attractions are so beautiful talaga. The Tarlac Sacred Place, just wow, pinakita niya diyan, no? The traditional delicious cuisines and the beautiful festival, the culture and its people truly makes Tarlac more than just a bus stop. Talaga naman, no, pinakita niya lahat yan, kompletos Ricardo sa tong video na ito. Sobrang ganda nung quality ng video. Sabi niya nga, it's a destination where every moment is worth to unlocking. Naniniwala ako, hindi pa ako nakapunta ng Tarlac, muntik-buntik ka ng ilang beses. Ay, nakapunta na yata ako. Parang hindi naman kami bumaba, parang lang, stop over lang, parang ganon. So nakita ko talaga dito sa video niya na ang ganda-ganda dito sa Tarlac, no? At saka parang pag nagpunta ka diyan, hindi ka talaga mabubore. Ang daming ganap, ang daming masasarap na pagkain, ang daming mo pupuntahan, ang ganda ng landscape, talagang ay nako. I can't wait to go there in Tarlac, no? Sana makapunta ako diyan one day, 'di ba, with my family. Sobrang winner na winner itong video na ito. Talagang absolutely legit tourism video din ito, no? Talagang ang gaganda ng mga videos nila, wala akong masabi. And of course, ang aking number 1 ay walang iba kundi si charot. Si Oriental Mindoro, mga buweks. In fairness naman, kay Richel Hoco, ha? Oh my God, ito mga buweks. The vibrant color during the festival was absolutely beautiful na talaga namang pinakita niya dito sa video na ito. Nakakatuwa naman. She shared us how simple yung pamumuhay nila back home, no? Featuring the kalabaw made me feel like I'm in the Philippines right now nung pinapanood ko yon, our national animal. So the indigenous Mangyan community showed the true beauty lies in connection and culture naman talaga, di ba? Panalong-panalo yung video ni Richel Hoco. Hindi ko alam kung siya yung director nito kasi di ba content creator siya. So knowing Richel Hoco is a content creator or influencer, I was expecting the best talaga at hindi niya ako binigo, no? Hindi ako na-disappoint. Ang ganda-ganda ng video niya. Very anong tawag dito? Mahuhook ka. Mahuhook ka talagang panoorin siya ng paulit-ulit. Showing the vibrant color of her province was absolutely amazing. From the food, beautiful places, traditions, artistic craft, beautiful beaches, waterfalls, and its people naman talaga. Ang ganda-ganda, talagang kompletos Ricardos ang kanyang video. She also mentioned about her experiences in Dubai and how it changed her life, no? Simula na nagpunta siya ng Dubai. Ang galing-galing. But obviously, her heart still belongs sa Pilipinas, 'di ba? So nakakatuwa 'yan. Talagang wow, kompletos Ricardos ang tourism video ni Oriental Mindoro. Very informative, very impressive. Very impressive talaga. So winner na winner. Well, congratulations to all the girls. Hindi ibig sabihin na hindi kayo pumasok sa aking top 5 or top 25 ay paimburnal na yung mga videos nyo. All the videos are absolutely amazing. So you should be proud sa inyong mga tourism videos, di ba? But anyway mga buweks, kayo ba? Ano ba yung inyong top 5? Ayan, na tourism videos, ayan, di ba? Ibagsak nyo yan sa ating comment section para makita ko rin naman yung mga yung mga ranking nyo, yung mga talagang nagustuhan nyo rin. Siyempre, iba-iba naman tayo, di ba? Anyway, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Hihintayin ko ang inyong mga komento sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion, di ba? Hanggang sa susunod nating mga chika-chikahan. Bye for now, mga Blacks, and I love you all. Bye! See ya!